So, magandang araw po muli, tayo pa nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa financial management, financial education. So, ngayon po sa ating pag-uusapan yung ano yung mga milestone na dapat nating tinatarget, ano? Na dapat ay meron tayong um, you know, our objective, no, para tayo ay makaumpisa sa ating financial freedom, ano, marating natin yung ating financial freedom. So kasi pag wala tayong target, ano, pag wala tayong ini-aim na objective, so hindi natin siya no, wala tayong focus, wala tayong uh, clear na patutunguhan, wala tayong hindi natin mararating yung ating inaasam na financial freedom pag wala tayong mga milestones na dapat nating marating, ano. So we will simplify, we will simplify kung ano yung mga milestone na to. We will just make 3 figures, 3 figures lamang para makikita natin. At we will try kung kaya nating maabot yung 3 milestone na ito. And this is very effective. This has been suggested by other financial experts na pwede natin gawin, ano. So, 3 figure lang ang ating tatargetin. So, unang-una is 100,000, no? And pangalawa is 500,000. And pangatlo is 1 million. 1 million, kaya ba natin yun? So, ito yung tanong na minsan nakaka-discourage sa atin, ano? Malaki naman yata ang 1 milyon, ano? Kailangan mo yatang mangutang ng 10 taon para makuha mo yung 1 milyon. Or kailangan mo yatang manalo sa loto. But this time, 1 million is just, no, maliit na pera ang isip-isipin. But psychologically, ito yung magiging makakatulong sa atin, ano. First and foremost, yung first 100,000. So ito yung sa tingin natin ay maliit na halaga, di ba? Pwede natin utangin. Actually, pwede natin utangin sa ating sa mga single-form personal, sa mga savings and loan association, pwede natin siyang utangin. But itong 100,000 is hindi natin to utangin, ano? Hindi natin to kukunin sa isang mabilisan na pamamaraan. So ito yung gagawin natin dito tayo mag-uumpisa sa ating automatic deductions. Dito natin uumpisahan yung disiplina, no? Paano magtabi ng pera, no? Kung ayaw natin na maputol yung ating momentum, so dapat nagkakaroon tayo ng automatic deductions. Napakadali na lang magpa-automatic deductions. Kasi ito yung pinakauna na yung 100,000 is pinakamahirap na milestone, no? Bakit po? Kasi dito nag-uumpisa ka pa lang, ano, magbabago yung mga spendings mo, yung mga priorities mo. So dito is anong inaasahan na mabuo mo itong 100,000? This is sheer effort, ano? Sheer effort and discipline ang kinakailangan. So kailangan mo dito. Alam mo na dapat mabuo ko ng 100,000 na ito, ano? So it will build discipline and habits and confidence. So ito yung pinakamahirap na part. Ito yung yung friction yung nang nag-uumpisa ay dito medyo malakas. So dapat meron tayong kaya nga pagka clear yung ating goal is dapat clear rin yung ating mga dapat gawin, no? So yung pagbabudget, yung pagpa-prioritize kung ano ba dapat bilhin, ano ang hindi dapat bilhin, ano? Ito ba'y pangangailangan o ito'y kagustuhan lamang. So ito yung ating madidevelop sa time na ito. Kumbaga para sa training, this is the basic training na ating gagawin, ano, para sa ating sarili, ano, sa ating financial life, no? So ano yung typical na maramdaman natin sa ganitong sitwasyon, no? You feel that the progress is very slow, no? Lalong-lalo na pag nag-uumpisa pa lang, ano, nag-automatic deduction, tagal naman mabuo yung 100,000, no? You feel na yung gains natin ay maliit lang. At sometimes normal lang na makakaramdam ng feel discouraged, ano, na
ang hirap naman mabuo yung 100,000. But this is the very most important, and yet this is the most uh, basic na dapat nating inumpisahan. So sabi nga nila, hindi naman tayo pwedeng makarating sa ating paroroonan pag hindi natin umpisa maglakad, hindi natin umpisa makbo, o hindi natin umpisa, let's say, ating inaasam na financial freedom is hindi natin mararating pag hindi natin inumpisahan sa simpleng, sa simpleng pagbuo ng isang 100,000. So, let's say sa ating mga savings loan association, just like the other day, ninounce na nila magkano yung return. So isang malaking savings loan association, they declared 17%. So kung nakabuo na ng 100,000 sa 17% ng 100,000 is 17,000. So sino magbibigay sa atin ng 17,000? No? Sino magbibigay sa atin ng ganong halaga? No? Isa-isa naman is 14%. So if you already accumulated 100,000, mag-uumpisa na siyang mag-gain ng 14,000 a year. So this is the most important milestone. So pag nabuo natin yung 100,000, dito natin mararamdaman na meron talagang kita, meron talagang earnings doon sa compounding. So but the most important is dapat yung ating nagigain o ating kinikita dito sa mga returns, sa mga returns, dapat binabalik natin sa principal, isasama natin doon para maramdaman natin lalo, aside sa ating automatic deductions, aside sa ating pagka nagtatayo pa tayo ng extra pera, aside sa ating automatic deductions, itong mga dividend incomes should go back, sasama natin ulit doon sa kanilang principal para lalong bibilis yung ating paglago, So this time yung 100,000 is just as if you're building an engine, So dito hindi pa masyadong mabilis, hindi pa masyadong yung pag-usad natin ay hindi pa sa ganun kaklaro. But we're starting to build an engine, Ito yung mga sasakyan, ito yung magbibigay sa atin ng power, So walang kwenta yung sasakyan pag walang makina, di ba po? So dito nag-uumpisa na siyang gumalaw, nag-uumpisa na siyang mag-progress. Hindi pa siya masyadong mabilis. So from 100,000 to 500,000, dito mag-uumpisa na. Kumbaga yung effort natin ginawa sa 100,000, hindi na sa ganun kabigat papunta sa 500,000. Alam niyo na ba po kung bakit? Because hindi na tayo nagre-rely dito sa ating sarili, Meron na tayong katuwang. So yung ating 100,000 that keeps on earning, kaya sinasabi ko kanina, 17%, may 14%. Sa iba naman, medyo mababa, let's say, pag inilagak natin sa MP2, it's around 6 to 7%. But still, na maramdaman natin na meron na tayong katuwang sa pag-impok, bibid up ng ating financial life. So dito, from 100,000 to 500,000, this is a game changer. So ito yung sinasabi nila na the effect of compounding will start to be visible, Ito yung magiging may momentum na nag-uumpisa. So dito natin mararamdaman na yung ating tinatabi, yung ating sinisave, ay minsan mas malaki pa yung ating mga returns, So let's say kung nakakabukan ng 500,000 for 17%, magkano na yun, di ba? 17 is 34,000 a year. Pagka 500,000, opo, kung mayroon na tayong 500,000, kung sa 17%, magkano ba yun? 17 times 5. 17 times 5. So meron tayong 85,000, kung 17% yung 500,000. So this is a big amount of money pag naabot natin yung ating yung 500,000.
dito warang naman lalo natin yung effect of compounding. And from 500,000 to 1 million para na siyang hindi na siya ganoon kahirap hindi na siya ganoon kahirap, hindi na siya ganoon ano ito kabigat buuhin. So we feel na yung from 100,000 is to 1 million is just a 10% to 10% ng amount, but as we go along habang nagiging siya ng momentum, kumbaga para siyang sinasabi nila ba snowball effect o ba compounding habang nagiging siya ng momentum. So pag habang nalalaglag yung isang snowball na kumukuha siya ng additional na snow pababa niya, pababa siya ng pababa, palaki siya ng palaki pero yung minsan pag paakyat natin inakyat natin yung isang bato para maging snowball, napakahirap. Ito yung minsan yung pinaka-umpisa ang mahirap so dito na matitesting na natin because in building up 500,000 it might take us depende sa ating in automatic deduction or ating tinatabi, it might take 5 years sa iba, or sa iba naman it might take 10 years. So depende ito sa ating kakayahan na mabuo ito so dito dapat dahan-dahan na natin pinoprotektahan yung ating capital. So wag tayong wag nating gawing habang nagbi-build up tayo ng ating milestones. Dapat nagbi-build up rin tayo ng ating mga emergency funds. So dahan-dahan na rin tayong naglalagay ng extra pera sa mga insurances para ito kasi ito yung pinaka core ng ating retirement aside sa ating mga pensions. Dapat protected siya pag wala kasing protection kasi ito let's say sa mga savings in loan association, although nailagak natin doon madali rin siya ito yun naman ang is either kagandahan or hindi kagandahan sa picture na ito is madali natin siyang i-withdraw ito yung medyo volatility ng mga pera na ganito, mahirap i-build up pero pwede natin i-withdraw anytime. Ito naman ang kaya kung ginawa natin itong mga pera na ito sa emergency fund, pag magka-emergency talaga is mahuhugot natin, so masisira yung ating momentum so going to the third milestone, yung 1 million. So this is very transformational na point kasi pagka di ba way back then pag nagsabi sila pag nakapag-ipon ka or meron ka ng million is there's a certain level na nakakaangat ka na kahit din mo naman natin sabihin sa karamihan, but in our confidence is nabibuild up yung ating confidence na we were able to achieve that amount so dito na natin maramdaman yung compounding so yung sabi ko na kanina, example ko is 17%. Kung naabot natin yung 1 million, pag yung 17% is will affect, so yung 1 million natin will gain 170,000 in a year or sa isa naman is 140,000. So this amount sa ibang tao is this is their annual income na ito this is their annual income. So how much more pagka dumoble pa yung ganitong, so idodoble na natin yung kanya magiging gains. So ito yung magiging advantage ng mga savings and loan association kasi nakikita natin by history is nakikita natin yung kanilang yung trend so minsan mataas, minsan bumababa, kung hindi naman siya lumalayo. So pwede natin siya i-calculate. So we focus on accumulation this is something na madidevelop natin as time goes by. Madidevelop natin yung habit ng disiplina, yung prioritization at saka paano i-manage yung ating mga expenses. And most important is paano i-preserve. So ito yung minsan yung challenge minsan nakaiipon tayo ng
ng malaki, yet sa isang emergency lang is nauubos agad, ano? So kaya sinasabi ko, parating consider natin parati na meron tayong emergency fund outside sa mga investments, outside sa mga dividend paying na investments, because ito sila is tuloy-tuloy na magtutulong sa atin. Pero pag wala tayong emergency fund, no? So by the word itself, pag wala tayong choice, mahuhugot natin. So risk management, dapat marunong tayong magkalkula, no? Then dito natin mararamdaman na pag nabot na natin yung 1 million, dito natin maramdaman yung peace of mind. Kahit paano, kahit na magulo yung paligid, maraming uncertainties, but if we are able to accumulate this amount, kakaroon tayo ng peace of mind. So dito natin na mararamdaman yung dahan-dahan nararamdaman we are financially free, kasi pagka hindi tayo naghahabol, parati naghahabol na kumita at kasi meron tayong investments that keep on earning, pagdating ng panahon, pag lumaki pa, pag dumoble, pag naabot na natin yung mga maximum na pwede natin maitabi doon. These are the amounts that keep on working, kahit tayo ay magpapahinga na as retired, they will keep on earning, they will keep on giving us returns, So dito pwede na tayo magbe-venture out, So this is the time na pwede na tayo mag-venture out sa ibang mga pwedeng mapagkitaan. So pwede tayong mag-explore ibang pwede nating ma-compound, lahat naman ay pwede i-count sa ating mga habits, pwede natin i-compound. So tuloy-tuloy dapat nade-develop, So yun yung sinasabi ko, this is the milestone na pwede nating gawin gawing batayan. So yung first 100,000 is ito yung pinakamabagal, ito yung pinakamahirap, ito yung pinaka-challenging, Kasi dito yung malakas ang friction, kasi dito yung nag-uumpisa we changed from old habits to the new one. So ito yung medyo mahirap. Pero pag the second milestone from 100,000 to 500,000, medyo dumadahan-dahan na, it becomes faster, medyo mas mabilis yung ating pag-uusad. Pero from 500,000 to 1 million, this is the easier part, kasi mas malaki na yung tumutulong sa atin, mas malaki na yung naiambag ng ating naitabi sa pag-iipon ng pera, aside sa ating contribution, is nabibigyan pa tayo ng leverage, dito na papasok yung leveraging. So sana po subukan natin, subukan tayong umpisahan. We will just surprise, lalo na sa mga uniform personnel, kasi pwede natin siyang yung automatic deduction. Kasi pag hindi mo naman nakikita ang pera na pupasok sa ATM natin, hindi natin napapansin, just like yung mga utang natin na kalaki-laki naman ang utang natin. We feel okay, feel okay kasi automatic naman na kinukuha sa atin. Hindi naman tayo, kukuha mo yung pera mo tapos ibabayad mo personally. Hindi naman gano'n, This is the same with the automatic deductions para mag-build up natin yung ating mga savings and investments, So sana po give yourself a chance na umpisahan yung mga ganitong pamamaraan, para tayo ay maging financially free, Ito naman yung aking samot dalangin sa ating mga personnel, same thing sa ating mga kapwa OFWs, na bigyan natin ng dignidad yung ating pinaghirapan. Harapan natin ng panahon, kasi maraming nagpo-post ngayon, lalo na yung mga OFWs, pag-uwi nila, ginastos nila lahat yung kanilang kinikita, para suportahan yung kanilang mga
mahal sa buhay, mga kanilang mga anak, and yet nung bumalik sila, wala rin pala silang babalikan, no? They will never be prioritized. Pero pag meron tayong ganito, no? Pag meron tayong masasandalan, no? Kahit tayong mag-retire man at tuloy-tuloy yung mag-earn ng income sa atin, aside sa ating mga pension sa SSS or sa GSIS, hindi ganoon kahirap, no? And then we will be financially free sa pagdating ng panahon. So sana po may natutunan kayo at may nakuha kayong kunting lesson sa ating pagsishare ngayong araw. Maraming pong salamat at God bless us all.